Pero tignan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa kung hindi takutin kami, i-twist ang aming arm, operan ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. So, nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had 1 hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa-side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang
Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo, o ito ay kasangkapan para itago ang totoo. Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, pumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines.